Nakakita na ba kayo sa TikTok o YouTube ng mga video kung saan ipinapakita ang mga sasakyang galing China na sobrang ganda pero ang presyo ay parang presyo lang ng second-hand na kotse rito sa atin? Isipin nyo, sa halagang 700,000 piso o 15,000 dolyar ay mayroon ka ng sasakyan na puno ng gadgets, may massage seats at hitsurang mamahalin talaga. Dahil sa tindi ng inflation o pagmahal ng bilihin ngayon, marami sa ating mga kababayan at maging ang mga Amerikano ang nagtatanong kung bakit hindi natin basta-basta mabili ang mga murang Chinese electric vehicles o EV na ito. Bakit nga ba parang may malaking pader na nakaharang sa pagitan natin at ng mga sasakyang ito na sana ay makakatulong sa ating budget? Sa video na ito, hihimayin natin ang kwento sa likod ng teknolohiya ng China at ang dahilan kung bakit tila pinipigilan ang pagpasok nila sa malalaking merkado gaya ng Amerika. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang industriya ng sasakyan ay pinunuan ng Amerika, Europe, Japan at Korea sa loob ng maraming dekada. Noong una ay sinubukan ng China na sumabay sa paggawa ng mga sasakyang tumatakbo sa gasolina, pero na-realize nila na hinding-hindi nila matatalo ang mga higante sa larangang iyon. Kaya naman, gumawa sila ng isang matalinong desisyon na maglaro sa ibang kompetisyon. Nagtakda ang gobyerno ng China ng isang pambansang layunin na maging eksperto sa electric vehicle technology. Dito na pumasok ang mga kumpanyang gaya ng BYD na nagsimula lang bilang gawaan ng baterya bago naging isang dambuhalang kumpanya ng sasakyan. Pati ang Geely na nagsimula sa paggawa ng mga parte ng refrigerator at ang Xiaomi na kilala natin sa mga cellphone ay sumabak na rin sa paggawa ng mga smart cars dahil ang mga sasakyan ngayon ay parang mga computers na rin na may gulong. Dito sa ating investigasyon, nakita natin na ang mga Chinese car makers ay hindi lang basta kumokopya. May mga eksperto rin sa Amerika na nagbaklas ng mga sasakyang ito para tingnan kung ano ang nasa loob. Halimbawa, ang Tesla Model Y ay kilala sa paggamit ng tinatawag na mega castings o yung paggawa ng malalaking parte ng sasakyan sa isang hulmahan lang para mabawasan ang bigat at bilis ng paggawa. Pero nang tingnan nila ang mga sasakyan mula sa China, gaya ng Xpeng G6, laking gulat nila dahil hindi lang nila ginaya ang teknolohiya ng Tesla, kundi mas pinaganda pa nila ito. Mas konti ang parte, mas matibay, at mas mabilis buuin, kaya naman nagagawa nilang ibenta ang mga ito sa mas mababang halaga. Ang bilis ng pag-unlad ng mga sasakyan mula sa China ay hindi lang basta paggaya dahil ang totoo ay mas pinapaganda at pinapabilis pa nila ang bawat proseso ng pagbuo nito. May kasabihan nga sa mundo ng negosyo na hindi na ito laban sa pagitan ng malaki at maliit na kumpanya, kundi laban na ito ng mabilis laban sa mabagal. Ang mga tradisyonal na gumagawa ng sasakyan sa North America at Europe ay dilat na ang mga mata sa katotohanan ito. Alam nila na kung hahayaan lang nilang pumasok ang mga Chinese EV nang walang anumang harang, baka sa susunod na ilang taon ay wala na silang kumpanyang matira. Dahil dito, kahit na halos imposibleng makabili ng Chinese car sa Amerika sa kasalukuyan, ang mga higanting kumpanya roon ay hindi na mapakali sa takot. Paano nga ba nila pinipigilan ang pagpasok ng mga sasakyang ito? Noong taong 2024, sa ilalim ng pamumuno ni President Biden, nagpataw ang Amerika ng 100% na tariff o buwis sa lahat ng electric vehicles na galing sa China. Ibig sabihin, kung ang isang sasakyan ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso, magiging 4 na milyong piso na ito pagdating sa Amerika dahil sa tindi ng buwis. Hindi pa sila huminto roon dahil nitong unang bahagi ng 2025 ay naglabas rin sila ng bagong panuntunan na nagbabawal sa pag-import ng mga sasakyang may teknolohiyang galing sa China dahil sa issue ng national security. Natatakot ang gobyerno ng Amerika na baka gamitin ang mga smart cars na ito para mangolekta ng impormasyon o mag-spy sa loob ng kanilang bansa. Sa madaling salita, gumagawa sila ng paraan para maging sobrang hirap para sa mga Chinese brands na pumasok sa kanilang merkado. Pero kahit nasarado ang pinto ng Amerika,
Ang mga Chinese cars naman ay tila baha na bumubuhos sa iba pang panig ng mundo. Malaki na ang kinakain nilang market share sa Mexico at Brazil at unti-unti na rin nilang sinasakop ang buong Europe at Southeast Asia. Isipin nyo na lang ang industriya ng sasakyan na parang isang malaking pizza na may hangganan ang laki. Kapag ang China ay kumuha ng isang malaking slice, ibig sabihin ay nababawasan ang parte ng mga kumpanya gaya ng Toyota, Ford at Volkswagen. Habang kumakalat ang mga pisikal na sasakyan sa ibang bansa, lalo namang dumadami ang mga video sa social media na napapanood ng mga Amerikano. Nitong nakaraang Disyembre, naging usap-usapan ang review ng sikat na YouTuber na si Marques Brownlee sa Xiaomi SU7. Sabi niya, kung ang sasakyang iyon na nagkakahalaga lang ng mahigit 2 milyong piso ay mabibili sa Amerika, siguradong tatapusin nito ang lahat ng kompetisyon dahil sa ganda at sopistikadong teknolohiya nito. Dito na pumapasok ang malaking kontrobersya na humahati sa opinyon ng mga tao. Para sa mga taga-West, hindi patas ang laban dahil ang mga kumpanya sa China ay nakakatanggap ng bilyon-bilyong tulong mula sa kanilang gobyerno, kaya nagagawa nilang ibenta ang mga ito ng napakamura. Pero sa kabilang banda, gaya ng makikita natin sa mga usapan sa TikTok, marami ang nagsasabing ang Amerika ang hindi patas at hipokrito. Hindi lang rin hanga ang marami sa teknolohiya at presyo ng mga sasakyang ito, kundi galit na rin sila. Bakit? Dahil sa kasalukuyang panahon, ang presyo ng bagong sasakyan sa Amerika ay umaabot na sa mahigit 50,000 dolyar o halos 3 milyong piso. Sa tindi ng inflation at taas ng interes sa mga bangko, hindi na talaga kayang abutin ng isang ordinaryong pamilya ang ganitong halaga. Kaya naman kapag nakakakita sila ng mga dekalidad na sasakyang galing China na mas mura, ay lalong sumasama ang loob nila sa sarili nilang sistema. Parang ipinapakita sa kanila na posible namang magkaroon ng magandang kotse sa murang halaga, pero pinipigilan lang silang makuha ito. Isang bagay na talagang kinatatakutan ng mga higanting kumpanya ay ang bilis ng paggawa ng China. Ang isang kumpanya sa China ay kayang magdisenyo at maglabas ng bagong modelo sa loob lang ng 18 buwan. Kung ikukumpara mo ito sa mga Western car companies, inaabot sila ng 3 hanggang 5 taon bago makabuo ng bago. Dahil sa sobrang bilis na ito, marami ang nagtatanong kung matibay ba talaga ang mga sasakyang ito o baka naman madaling masira. Ang totoo, wala pang nakakaalam sa ngayon dahil ang teknolohiya ng electric vehicles ay bago pa lang para sa lahat. Pero kahit may mga pag-aalinlangan, hindi maikakaila na ang mga dating sikat na brand ay pilit na ring sumasabay at tumitingin sa China para matuto kung paano ba talaga dapat gumawa ng sasakyan sa makabagong panahon. Sa katunayan, ang mga malalaking kumpanya sa Europe ay nagsisimula na ring makipagtulungan at gumamit ng teknolohiyang galing sa China. Ang mga kumpanya naman sa Amerika ay nahihirapan pang gawin ito dahil sa mga mahigpit na batas ng kanilang gobyerno. Ito ang malaking hamon ngayon para sa kanila kung paano nila babalansehin ang proteksyon sa sariling bansa at ang pangangailangan sa bagong teknolohiya. Ang kinabukasan ng industriya ng sasakyan ay nakadepende sa kung gaano sila magiging bukas sa pag-aaral mula sa China. Pwede silang kumuha ng lisensya para magamit ang mga nakadiskubring teknolohiya ng China para mas mapabilis ang kanilang sariling inobasyon. Kung gagawin nila ito ng maingat, baka ito na ang maging paraan para muling sumigla ang kanilang merkado at makagawa sila ng mga sasakyang mas mura. Kahit na nagtatagumpay pa ang Amerika na harangin ang pagpasok ng mga pisikal na sasakyan sa kanilang bansa, hindi naman nila makokontrol ang iniisip at nakikita ng mga tao sa internet. Mahirap tanggihan ang isang produkto na maganda na ay mura pa, at ito ang nagbibigay ng matinding pressure sa mga politiko at sa buong industriya. Kailangan nilang gumawa ng mga sasakyang kayang tapatan ng galing at presyo ng mga gawa sa China. Kung hindi nila ito magagawa, darating ang panahon na ang mga mamimili na mismo ang gagawa ng paraan para makuha ang gusto nila. Sa huli, ang bulsa pa rin ng tao ang magdedesisyon kung anong brand ang mananatili sa kalsada. Ano sa tingin nyo? Dapat bang hayaan na lang ang teknolohiya na maghari kahit saan ito galing o tama lang na protektahan muna ang sariling atin kahit mas mahal? I-comment nyo ang inyong mga opinyon sa ibaba
at pag-usapan natin ang hinaharap ng ating pagbiyahe. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.